volume. So, yun. Okay na. So, okay na. Ang naging problema nga niya. Yun lang. Yan na, magandang araw. May repair tayo dito na isang concert na 302. Yan, ang problema nito, sabi nung may-ari, ayaw daw mag-sounds pero gumagana. Alang lumalabas na sound sa speaker kapag nilalagyan siya ng input. So ayaw mag-ikuha ng input. Kapag daw nilalagyan niya ng jack sa likod, pag ginagalaw-galaw daw yung jack sa likod, may sounds, kaya lang ugong lang. Pero pag sinaksak na niya, ayaw na magtuloy. So parang wala siyang input na pando sa jack. So ngayon testingin natin. Sinaksak ko na siya, may power na. May pan na. So ayan, naka-power. So lumagitik na din yung relay. Ang napansin ko dito, pag sindi ko, kasi mga ganitong 302, meron siyang ilaw dito. Saka dyan, may ilaw dyan yan. Sa mga itong knob na to, dalawa na to, may ilaw dyan yan. Bukod dito sa dito sa maliban dito sa ibaba, meron pa yan dito sa itaas. So nawawala yung ilaw niya. Pero kapag tinignan dito, ayan, nakabukas na oh. Ayan. May nakasaksak na wire. So para dito sa ilaw. So ang nagdala kasi nito, technician din. Technician siya ng cellphone. So cellphone technician. Ngayon, hindi niya siguro matino kasi na siya, ginalaw-galaw na eh. Nagpakat na siya ng mga istiklo sa mga sugpungan. Nagdikit-dikit na ng mga istiklo. Kaya kung mapapansin niyo, may mga istiklo na dyan oh. Ayan, pinakatan na niya yan. Siguro siya yung nagdikit. Hindi niya matino. Tapos dinala dito. Kaya na ang suspecha niya dito sa balance. Sabi ko hindi balance ang problema dyan. Wala dyan. Kasi, ayan, napansin ko nga, walang ilaw dito. So, pagka ganyan, na walang ilaw, so, may nawawalang supply. Ang kanyan, yung 12 volts, positive, saka negative 12 volts. So, susukatan natin siya ng supply. Tignan natin kung meron. So, nakasaksak yan. Ayun, naka may power oh. Titignan natin kung may supply siya. Kasi ang susupply ng 12 volts, positive, negative, dito sa IC na to. Yan. Yung mga IC na yan. Sa yan, tone control. Dapat mayroon yan kasi yung input niya na ito eh. Yan. Ito. Ayan yung input. Nanggaling yan doon sa board. Dito. Focus. Diyan nanggaling yan. Yung jack na yan. So ngayon, titignan muna natin yung kung merong audio. Yung sa main amplifier niya. So dito tayo. Tusukin natin. So yun, meron. So ayan, pag tinutusok natin dito, nagkakaroon siya ng humming o ugong. So ibig sabihin buo yung main amp kasi pumitik yung relay at meron siyang humming. So ibig sabihin buo. Ngayon, ang hahanapin natin dyan, yung 12 volts na supply. Ang supply ng 12 volts niya na ito. Tinakpan kasi ng istiklo ay positive, negative 12 volts. So ito yung dalawang wire na to. So ngayon, titingnan natin kung meron niyang 12 volts. Yung isang test probe natin, yung negative, tutok natin sa ground. Sa body ground. O magba-body ground tayo. Dito natin itutok sa side. So yan. Naka-body ground tayo. Tutukan natin tong positive o negative. So yun, positive siya. 11 volts, positive. So ngayon, tutok tayo dito sa kabila. Dapat meron tayong makuha dito na negative supply. So, mahirap tutukan. Dito na lang. Mas mabilis. Ito yung negative. So wala oh. Dapat meron din siyang negative 11. So nawawala.
Mawawala yung negative 11 niya. So, saan ba nanggaling yung negative 11 volts saka yung positive 12 volts na yan? So, ayan yun, no? Ayan, kung mapapansin ninyo yung 12 volts saka 12 volts, positive, negative. So, dyan yan. Dyan nanggaling yung supply na yan. So, kung tutuntunin yan, nanggaling yan doon sa ilalim. Papunta rito. Sa ilalim, papunta dito. O, nanggaling dito. So, ngayon, ang magiging problema niyan dito sa sakit, tignan natin kung meron siyang 12 volts negative positive. So, dapat meron yan. So, nawawala yung negative. Ayun, magutok. Yung positive 11 volts niya, ayun, meron. Yung isa, wala. Ayun, meron na. Dito. Dito nagkakaproblema, nagagalaw. Ayun, oh. Nawawala. So ngayon, titignan natin, gagalawin natin dyan, tignan natin kung magkakaroon ito ng ilaw. So gagalawin ko to So ayun umilaw. Diba? Hinawakan ko hinawakan ko, ayun nakahawak dyan yung wire. Pag binitawan ko yan, nawawala. Ayun, binitawan ko na, nawala. So ayun wala. So ang naging problema niya dito sa main amp, yung sa may board na to, yung 12 volts niya. Yung supply niya dito, ayan, nagkakaroon ng loose contact. So, check natin yan. Pag yan ay naayos na natin at nag-ilaw na dito, magkakaroon na ng audio yan, ng sounds. So, babaklasin ko muna tong main amp niya. Nakatanggal na pala yung wire. Ay, tornilyo, wala na pala sa ilalim. Ayun. Dito tayo. Tignan natin. So yun. May buhok pa. Saan ba yung supply? Ay, ito. Ayun. Parang naglulus. Check natin mabuti. Hindi naman gumagalaw no. Ayun siya, yung dalawang paa na to na hininang na. Ay! Naglulus contact lang ito sa ibabaw, hindi dito sa ilalim. So ngayon ang gagawin natin diyan para makasigurado tayo. Tatanggalin natin yung sakit. Sumakit na yung ulo siguro nung gumagawa rito. Halos nangabugbog na yung hinang. Ayun, kung mapapansin ninyo, meron na siyang mga doble-dobling hinang. Ayun, bundok na eh. Gabundok na yung hinang. Pati itong speaker siguro, tinignan niya, chinek niya, pati sa speaker. Ayun, nagkut-kut na siya, hininang na niya. Lalaki na ng hinang. Pati ito sa power transistor niya, naghinang na din siya. Ayan. Hindi niya siguro makuha dito. Kaya dinala na dito sa atin. Hindi na niya makakuha sa hinang-hinang. So ngayon, pati yata dito sa may na siya, naggalaw-galaw na. Pero ngayon, ang gagawin natin dyan, ito lang. Try natin dito sa ibabaw. Baka dito lang siya sa ibabaw naglulus. Ayun. Ay, talaga nga naman hindi na magko-contact. Ay puros kalawang na, ayan Yan, puro kalawang na yung sakit. Talagang hindi na siya magkukontak. So ngayon, pati ito, papalitan na natin. O kung hindi man natin siya palitan, pwede naman to i-direct. Isaksak dyan, i-direct na natin dyan. I-recta na natin. I-hinang. Kasi ito, baka yung loob nito, puro kalawang na din to. Yun, kagaya yan. Maglulus contact na yan. Pwede naman natin siyang ihinang na lang dyan. Dyan sa puno. Ngayon, doon na lang mag-aalis yung kung halimbawa may magre-repair na iba, diyan na lang siya magtatanggal dito. Hindi na dito. Doon na sa ilalim. So, nagkaroon na lang siya ng lost contact dito sa wire. So, ngayon ang gagawin natin, hinangin natin yan dito. Alisin na natin tong socket na to. Bunutin na natin yan. I-direct na natin dyan. Rekta na natin. So, ayusin lang natin. Tanggalin ko muna. Tatanggalin na natin itong
Pero bago natin siya bunutin, hanapin muna natin yung positive negative kung saan banda. Mahirap na. At baka makamali tayo ng lagay. So yung positive ay ito. So kailangan tandaan nyo yan, positive negative. Pag nagkamali kayo ng lagay dyan, maaaring masira yung IC nung ano. Lagyan natin siya ng tanda. Bubuhulan natin. Yan. Yung may buhol, positive. Siyempre, para alam natin, di ba? Tapos lalagay natin siya dyan. Lagyan lang natin siya ng stick glue. Siguro ang ginawa ng may-ari dyan, baka naglulus. Lagyan ng stick glue. Hindi niya matino kusa, kaya lahat nilagyan niya ng stick glue lahat. Lahat ng mga salpakan nilagyan ng stick glue. Siguro pinagsuspechahan niya lahat yan. Kaya lahat ng salpakan ng sakit, pinaglalagyan niya lahat ng stick glue. Siguro nakuha niya, baka naglulus. Baka may naglulus. Hindi niya alam kung saan banda. Nagdala dito. Kaya yun. Nilagay niya lahat ng stick glue. Yan. Mahirap talaga pag alatsamba. Kailangan talaga sigurado tayo. Diba? Ako, pag ganitong kailangan talaga sigurado. Kasi pag hindi ko nakakuha sa talagang sira, tas kinuha ng customer, alam ko babalik yun, babak dyan. Yung halimbawa na gawa ko ng hindi ko nakita yung sira, pero timano umandar. Tapos kukunin ng customer, pauunahan ko na siya. Sabihin ko na kapag nagka-problema, balik niya. Kasi ano yan hindi talaga nadali yung sira pag ganun. Hindi nakita yung sira. So ayan, testingin natin. So, siguro ano ba yan? Pag ganyan, para nakikita ninyo yung ilaw sa harap. So, nakasaksak pa pala, hindi na ibunot. Hindi nabunot. Buti na lang, hindi naka-power. No? So, ayan, power natin. Ayun, may ilaw na Ayan, karoon na dyan ng ilaw. So, ayun, meron na rin ugong o humming. So, meron na. Kaya lang, may ugong. Ay, nagkakaroon siya ng ugong kasi yung heatsink hindi na nila tinornilyo. Kailangan itornilyo. So, tornilyo muna natin. Kasi dapat yung heatsink nito, umaalog, dapat nakatornilyo yan para yung ground niya kumagat sa ilalim. So, hindi na nila tinornilyo. Walang tornilyo nakalagay. Kaya, uugong talaga to. Magkakaroon siya ng humming. So, lalagyan natin siya ng tornilyo sa ilalim. Para yung kasi may ground sa heatsink, ground yan body ground, heatsink. So, lalagyan natin siya ng tornilyo. O yan, nakatornilyo na siya yan.
natin kung magkakahaming pa to. So ayan, kapakat na, may tornilyo na. Testingin natin ngayon yan kung tutunog, uugong pa ba siya. Ganyan talaga yan pagka ano. Oh, wala nang haming. Tahimik na siya. So ngayon yung input naman niya. So wala tayong ano rito. Cellphone na pang testing. So titignan, kukuha mo tayo pang testing. So ayan, meron na tayo nakuhang pang music natin. So testing tayo. Power. So yan. Volume. So yun, okay na. So okay na. Ang naging problema nga niya, yun lang, lost contact. Kasi wala talaga siyang magiging sounds kapag wala itong dito sa harap. So di ko na naipakita sa inyo ano na nung tinesting natin na nung tinesting ko na wala talaga siyang sound sa likod kasi nga nakabukas na. Nabuksan ko na kasi yung sabi nung may-ari ano daw, tinesting din niya tinignan. So di niya hindi niya mapatunog. Ang akala niya dito sa balance. O tapos siguro nagdikit-dikit siya ng mga istiglo, baka naglulus. Inisip niya naglulus. So pagka ganun na walang ilaw to, pero meron naman siyang nakakabit na ilaw tapos hindi umiilaw. Tapos wala siyang sounds. Wala talagang supply yung dito niya sa tone control. Maaaring meron yung isa, pero yung isa wala. Pagka ganun na wala yung isa, kulang. Ayun, magiging problema niyan ganyan talaga. Wala siyang input sounds dito sa likod. So maghahanap ka na ng mga problema nun. Kung ano-ano na yung kakatikutin mo. So kailangan talaga mag voltage checking ka niya muna bago ka maghanap sa iba. May nawawalang supply pag ganun. So ayan, okay na. So ayan o. So tinanggal na natin yung socket para hindi na siya naglulus. So ayan ang naging salarin, ang problema. So dito sa socket niya saka ito. So nirekta ko na, dinirect ko na. So kasi kung lalagyan natin ng panibagong ganito, baka magkaroon na naman ng aberya. So yan, naka-direct, wala nang aberya yan. So yan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to sa mga makaka-encounter ng ganitong problema ng concert na 302 o kahit sa concert na 502. So may supply yan na positive, negative, 12 volts dito sa harap. O kahit 8 volts man lang siya, kung may supply. Pag nawawala isa, yan ang problema. So, ayan guys, maraming salamat sa panonood.